Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa, nasuko na ko. Pero, tama yun kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Sino yan? Kilala niyo? Charis. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala ko sinasabi. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Ay. Hala ko niya. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun ang nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay na din. Hindi kung maniwala tayo dito lahat, na bangag talaga yung gago nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, yung revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Sumama kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may ano yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ko ng konti eh. Mabait yan si Kung. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang na ulo si Atty. Harold Respiso. Sabi ko nga eh, nung nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi naman ako ang si Raulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Raulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging oposisyon, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me yung ginawa nila sa tatay ko was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, hindi natatakot yan. We need people like them. We need people like them. Ay iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano ba? Kumain na kayo? So sige.
So yung coalition natin, ang tawag nito United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro niyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trilyon. Trilyon! Against the 125 million na nakikirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Huwag mo na kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayagin yung mga utang ina, grabe kahugaw. Dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala ko nang pakialam sa sarili ko. Wala talagang pakialam kung ano sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol, tama yun, huwag na tayong pumatol kasi ayaw ko rin. Ako na lang, gusto rin. Kadyawanay mo ng Claire. Anti-Claire. Masuko, magagalit na naman yan eh, alam ko eh. Sasagot na naman yan. Buwang. Kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga buso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulungan ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambahan ng Pilipinas. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa na nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw eh. Not following instructions. Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo din yung tatay ko. Lahat kaming magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun,
ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung ano na sa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Sa oras ba yun?